Oy, Luzon, Visayas at Mindanao, Happy New Year sa lahat ng ka-coffee natin na nandito. Oy, kauna-unahang vlog natin ito ka-coffee para sa taong 2025. Ang bilis ng panahon. Yan, positive tayo ka-coffee. Ngayong 2025, January 1, 2025, unang araw po ng taon. Yan, Happy New Year po sa mga kagigising lang at yung mga kaibigan natin diyan sa ibang bansa. Yan, papalapit pa lang po ang pagpapalit ng taon sa kanila. Pero dito sa Pilipinas, ayan, hapon na ka-coffee. Happy New Year po sa inyo. Anyway, very strong pangmalakasan ka-coffee itong mensahe, New Year's message ng ating presidente, at may mga patama ito ka-coffee pero positive ang dating, di ba? Sige, isa-isahin natin ka-coffee, intindihin natin itong mensahe ng ating presidente at ano yung matututunan natin, ano yung pwede natin makuha at i-apply natin ito sa totoong buhay. Sige, itong mensahe na ito, inilabas po definitely ngayon po yan. January 1, 2025 ng presidente. Sige, basahin natin yan. And I quote, I extend my most heartfelt greetings to Filipinos across the country and the world as we celebrate the New Year. O, itong mensahe na po para sa lahat ng Pilipino. Kasama na ang mga DDS. Kasama na mga DDS. Kasama kayo dito sa mensahe ng presidente. Lahat ng mga Pilipino na nandito sa Pilipinas at nasa ibang bansa, lalo na po yung mga nasa ibang bansa na ating mga ka-coffee. Yan, special greetings po sa inyo. Happy New Year po sa inyo mula sa ating presidente. At mula na rin sa atin, Happy New Year po sa inyo. 5 sentences lang ito. Second sentence. Brimming with well wishes and resolutions. Yan, syempre uso yan kapag sinabi mong bagong taon, nako, ang daming resolution, magda-diet na raw, magtitipid na raw, mag-iipon na. Hanggang December, walang nangyari doon sa resolution. Pero okay lang yan. At your own pace yan, ka-coffee. Kung medyo mabagal yung movement, okay lang yan. Nasa sa inyo po yan. Brimming with well wishes and resolutions, this occasion is widely heralded as an opportunity to learn from the lessons of the past and apply the wisdom gained to better oneself. Ito yung pinakatumatak sa akin ka-coffee. Kasi noon, meron akong narinig na mensahe din Greetings, actually hindi greetings, statement ng ating presidente noon na during the 2016 elections, kung saan tumakbo siya sa pagka-presidente, vice-presidente, at nadaya siya dyan ka-coffee, sabi niya, natuto sila. At hindi na nila hahayaan na mangyari ulit yan. Kasi natuto sila ng 2016, come 2022, hindi na ulit sila nakaporma at nanalo sa pagka-presidente si PBBM. Nag-recall yan ka-coffee. Yung statement na yan ni Presidente, nag-recall yan dito sa bahagi ng kanyang statement. Sabi niya, ito po ay isang opportunity to learn from the lessons of the past and apply the wisdom gained to better oneself. Tayo nagkakamali, pero natututo tayo. Nakakakuha tayo ng kaalaman, nakakakuha tayo ng wisdom na pwede natin magamit ka-coffee at i-apply natin para mapabuti natin yung ating buhay, mapabuti natin yung ating pamilya at ang ating mga kababayan. Yan din po ang gusto ng ating presidente. It is our desire for our citizens to embrace this outlook and adopt an introspective and growth-focused mindset that balances the realities of yesterday and the promises of tomorrow. Oy, ang ganda ng statement na to, ka-coffee ha. Yan daw po yung kagustuhan din ng gobyerno. Sana ganyan din po yung inyong mindset, di ba? Matuto tayo sa ating nakaraan at pagbutihin natin yung ating hinaharap at ang ating kasalukuyan. At gusto rin po nila na tayo adopt an introspective and growth-focused mindset. O magnilay-nilay tayo. I-assess natin yung ating sarili. At dapat growth-focused tayo. Huwag tayo negative. Ano yung gusto nating maabot Kasi yun naman actually napapansin nyo rin sa tingin ko na ito yung gustong marating. Kaya nga may plano kayo mismo meron kayong plano. Ang gobyerno meron akong plano. Growth-focused. Pag-asenso, pag-unlad. Yan yung gusto nating marating. Sana yung mindset natin, ganoon din. Ako natuto rin ako ka-coffee. Though, for the past years, medyo ganyan na tayo ka-coffee. Medyo natuto na tayo sa ating nakaraan. So medyo na-adapt na natin itong kultura na growth-focused mindset that balances the realities of yesterday and the promises of tomorrow. Ito nga sinasabi nila, di ba? Hindi ka makakarating doon sa patutunguhan mo kung hindi ka dumaan sa kasalukuyan mo o kung hindi ka pinagtibay ng previous mo, yung mga past mo na hindi naman at all times positibo, di ba? May mga negative tayo nakaraan, pero let's move forward.
Focus tayo. Pagbutihin natin ka-coffee ang hinaharap. At meron din ako, share ko sa inyo ka-coffee. This is not part of the President's message, no? Pero may nabasa lang ako, nag-scroll ako sa Facebook, sabi, yung mga plano ninyo sa 2025 and beyond, no? Mainam daw, wag niyong i-share. Wag niyong i-share. Sarili niyo ka-coffee. Isarili niyo, ulit-ulitin niyo sa sarili niyo yan. At maganda raw na nakasulat yan. Ito yung gusto ko marating come 2025 and the next 5 years yan. Pero wag niyo ipagkalat, wag niyo ipagsabi, wag niyo i-post sa social media dahil maraming mga inggitera, mga kababayan natin mismo na baka maging hindrance pa sila para maabot mo yung pangarap na yan. At least malinaw sa sarili mo, sinulat mo nga di ba? Malinaw sa sarili mo, ito yung gusto mong marating. Sarilihin mo lang pero wag mong ipagkalat, wag mong ipag-share. Pwede siguro sa mga pinagkakatiwala ang tao mo pero wag sa social media dahil marami mga inggitera maka-apekto doon sa pag-abot mo sa iyong pangarap. O sige, next. Third sentence sa mensahe ng ating presidente. The previous months, ito medyo may pagre-recall ka-coffee sa nakaraan, no? The previous months, for instance, have been filled with incredible challenges. Totoo yan. Maraming mga naging pagsubok tayo. Ang Pilipinas, definitely. Maraming mga pagsubok sa mga nakalipas na buwan as calamities disrupted lives and communities. Totoo. Sinira tayo ng mga kalamidad. Yung mga ani ng mga magsasaka, sinira ng kalamidad. Yung mga bahay, pinabagsak. Yung mga tulay, pinabagsak na nakaapekto po sa ating kabuhayan. Hindi natin pwedeng baliwalain ka-coffee itong mga challenges ng nakalipas na buwan. Sabi pa niya, reflecting on the resilience we have shown in overcoming them, it is crucial for our progress to esteem such moments as hallmarks of the extraordinary strength we gained through solidarity and perseverance. Dahil sa mga sitwasyon na yan, naipakita natin yung pagiging resilient natin. Pag sinabi mong resilient ka-coffee, diba, meron kang goma. Let's say, kahanap tayo ng goma. Bumabalik ka. Di ba pag yung goma, ito rubber band, halimbawa, batakin mo man yan, babalik pa rin sa dati yan. Parang tayo mga Pilipino. Di ba? Bagsakan man tayo ng mga pagsubok, babalik pa rin po tayo sa dati nating sitwasyon. Sa pagiging resilient, sa pagiging matatag. Kumbaga, pinabagsak man tayo, babangon at babangon tayo. Dahil resilient tayo, ka-coffee. Tayong mga Pilipino. At dahil po sa mga sitwasyon na yan, nagdulot po yan ng pagkakaisa, solidarity ka-coffee. At pinakita rin po natin yung ating perseverance at ang ating solidarity. Ang ating lakas, pinagsama-samang lakas. Siyempre, sa mga kalamidad, babangon tayo, di ba? Sa tulong ng sarili natin, sa tulong ng ating pamilya, and of course, sa tulong din ng gobyerno. Because of these calamities, because of these challenges, napakita natin yung ating strength, napakita natin yung ating pagtutulungan, ang ating solidarity, at ang ating pagiging resilient o pagbalik sa dati nating anyo. Fourth paragraph, as we move, ito na, positive na ito, looking forward na ito ka-coffee, moving forward ito. Init. As we move forward into 2025, we look ahead with renewed hope. Ayan, pag-asa. Panibagong pag-asa. Nawalan man tayo ng pag-asa ng 2024, ang iba sa atin, no, pero may panibago, ka-coffee. And optimism, knowing that our experiences will guide us into building a future filled with promise and purpose. Uy, ganda ng mensahe na to, ka-coffee, ha? Maraming pagsubok na dumaan sa ating ka-coffee. Bagong taon, may mga bagong pag-asa tayo. At may mga may positibo tayo, mga pananaw. At yung ating karanasan, yung base sa statement na ito, yung ating mga nakaraan, yung ating mga karanasan, yung ating past experiences, yan po yung gagabay sa atin para sa ating hinaharap na puno ng pag-asa at puno ng purpose. Diba? Ganda ng mensahe na to. Let us draw inspiration from the innumerable acts of courage, compassion, and bayanihan that we have witnessed in the face of adversity. Kumuha daw po tayo, ka-coffee, ng aspiration, ng inspirasyon. Kumuha tayo doon sa innumerable acts of courage. Hindi mabilang na kabutihan, pagmamalasakit o compassion at bayanihan na nasaksihan natin sa kabila po ng mga pagsubok. So, ang suggestion, base sa mensahe na ito, ay pwede natin maging gabay. Diba? Pwede natin maging inspirasyon. Pero wag tayong umasa, ha? Wag tayong tatamad-tamad, ka-coffee, ha?
May mga bago tayong pag-asa pero kailangan mo rin kumilos, di ba? Galaw-galaw din tayo ka-coffee at syempre ito ay inspirasyon lamang, kuha tayo ng courage, kuha tayo ng inspirasyon at sa mga courage, compassion at bayanihan na nakita natin sa gitna po ng pagkakaiba natin ng adversity at kahirapan ka-coffee. Only then can we fortify the bonds that connect us, truly rebuild what has been lost. Correct. Huwag tayong matenga. Kung nagiba tayo, kung napabagsak tayo, kung may nawala sa atin, may ninakaw sa atin na pera, may ninakaw sa atin na resources, di ba? May ninakaw sa atin na opportunity, i-rebuild natin yan. Di ba? Bumangon tayo. May nabasa nga ako noon sinasabi niya ang dami kasing pagsubok daw bagsak siya, bumabagsak siya lagi Ang importante, buhay ka pa. Ang tanungin mo sarili mo, dahil ba sa pagsubok na yan, namatay ka? O dahil ba sa pagsubok na yan, hindi ka na makakapagtrabaho? Dahil ba sa pagsubok na yan, hindi ka na makakakilos? Kung hindi pa, o kung makakakilos ka pa, o kung buhay ka pa, may opportunity ka pa. May chance ka pa. Importante may chance ka. Di ba? Hindi man naging maganda yung buhay mo, importante buhay ka. Importante meron ka pang chance para mapabuti yung buhay mo. Napakaganda nun. Nabasa ko yun, hindi galing sa akin. Nabasa ko lang sa isang libro. And related din ka-coffee, dito sa sinasabi ng ating presidente. Rebuild what has been lost. Ba? Huwag tayong tumigil. Alam natin kaya importante meron tayong plano. Ito gusto nating marating. Pero maraming pagsubok, maraming challenges. Babagsak at babagsak tayo. Masisira at masisira yung nasimulan natin. Back to zero tayo. Importante, buhay ka. Diba? Importante, may opportunity ka, may chance ka, i-rebuild mo yung nawala sa'yo. I-rebuild mo yung nasira dahil meron kang opportunity. Napakaganda ng mensahe. Kahit negative yan ka-coffee. Siyempre, yung iba, may mga pinagdadaanan din, sasabihin, kayo na bahala dyan, sa akin hindi applicable yan. Pero, tingnan nyo po, try nyo rin po, baka makatulong din po sa inyo itong mensahe na ito. Minsan kasi, ang kailangan natin, words of encouragement di ba? Pag sinasarili natin minsan ang problema, hindi natin alam na may mga ibang paraan pala, may mga inspirasyon pala na pwedeng magpapabangon sa'yo, na mas magsumikap ka, magdoble kayod ka. Kasi may mga nababasa ka, kahit yung mga lines lang, mga inspirational messages, malaking bagay din po yan, nakatutulong din po yan, tulad po nitong mensahe na ito. Rebuild what has been lost. Ang ganda And realize a bagong Pilipinas where dreams flourish and every Filipino thrives. Actually, trabaho naman ng gobyerno yan. Maggawa ng platform, maggawa ng environment kung saan po ang mga Pilipino ay magta-thrive, aasenso, magsusumikap. Kumbaga, may papel din ang gobyerno. Kasi sila yung gagawa ng environment Diba tayo, actors tayo dyan, may papel din tayo. Pero may papel din ang gobyerno dyan. Kailangan yung gobyerno gagawa ng mga pagkakataon, gagawa ng mga opportunities para yung mga pangarap ng mga Pilipino maabot po. Diba? So, work hand in hand yan, tayo mga individual at ang gobyerno natin para maabot natin. Kung totoo itong bagong Pilipinas na yan, ibig sabihin, mas maunlad na Pilipinas, kailangan, and I'm sure, no, ginagawa na rin po yan ng ating gobyerno at ng ilan sa ating mga kababayan para matupad natin yung ating mga pangarap. Kayo din, ka-coffee. Tayo din. Siyempre, tayo din. Kumbaga tayo yung hepe sa sarili nating buhay. Tayo yung captain, tayo yung piloto sa sarili nating buhay. Kailangan natin kumilos, di ba? Hindi naman pwedeng lagi natin iasa sa gobyerno. Nandiyan lang ang gobyerno. Siyempre, hindi lang naman ikaw ang babantayan ng gobyerno Imaginein mo, 100 plus million Filipinos yan. So, hindi nakafocus sa'yo ang gobyerno. So, in a way, yes, pwede tayong umasa, pero maliit na bahagi lang. Pero tayo pa rin ang magsusumikap para sa sarili natin. Remember, 100 million Filipinos tayo. Hindi ikaw bibigyan ng special treatment ng ating gobyerno. Though dapat mag-demand din tayo sa gobyerno, diba? Dahil tungkulin din nila yan sa pamamagitan ng ating contribution, sa pamamagitan ng buwis, na kailangan pagandahin yung transportation system, diba? Pagandahin yung ekonomiya, para yung mga pangarap natin ay maabot din po natin. Para maabot natin itong bagong Pilipinas, where dreams flourish and every Filipino thrives. Diba? Ang gandang pakinggan yan. Manigong bagong taon sa ating lahat. Yan po ay nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa Maynila, January 1, 2025. Napakagandang mensahe na ito, ka-coffee. Sana may napulot din kayo. Ako may napulot ako, ka-coffee, sa mensahe na ito. Binasa ko rin kasi ito kanina, ka-coffee, bago tayo sumalang. No? Sabi ko, ang ganda ng message.
Di ba? May napupulot kang aral. Ang pinaka-lesson na napulot ko dito, na pinaka-nadampot ko dito ka-coffee, matuto tayo sa nakaraan. Ako, matututo. At kailangan ko panindigan yan ka-coffee. Matuto ka sa nakaraan. Kasi hindi naging maganda yung ating nakaraan. Kayo din po ka-coffee, for sure, nakaranas kayo na hindi magandang nakaraan. Importante matuto tayo dyan at gamitin natin yung ating experiences sa future, sa kasalukuyan. Yun din po yung mensahe ng ating presidente. Oy, anong thought nyo dyan ka-coffee? Ano yung mga natutunan nyo? Sige, parang nag-lecture tayo. Nag-lesson tayo ngayon ka-coffee ha. Baka meron kayo napulot na kaalaman, mensahe o message doon sa statement po ng ating presidente. Sige, share nyo ka-coffee. Sige, let's share our thoughts ka-coffee dyan sa comment section, di ba? Ano yung keyword? Ano yung pinaka na-absorb ninyo doon sa mensahe ng ating presidente para ma-share din natin sa iba natin mga ka-coffee para magandang opportunity din yung ating comment section, no? Mag-lift lang kayo ng bahagyang statement doon or ano yung pwede nyong i-relate yan sa totoong buhay, sa inyong karanasan. I-comment nyo dyan sa ating comment section. Magandang exercise din ito ka-coffee para we share our thoughts, no? We connect with one another through our through sharing our experiences. Alright, muli ako ibabati sa inyo ng Happy New Year ka-coffee. 2025 na, positive lang tayo ka-coffee. Ang number 1 gawin natin, mag-set tayo ng goals ka-coffee. Importante ha. Mag-set tayo ng goals. Anong gusto nating marating ngayong 2025? May gusto kang bilhin? Ano yung gusto mong bilhin? Bagong cellphone? Magpatayo ng bahay? Magpa-renovate ng bahay? O maging healthy? Diba? Isulat nyo ka-coffee. Ano yung gusto nyo marating? And then, hindi pwedeng pangarap lang. Actionan nyo yan. Ano yung gagawin mo? Step by step. Ano yung mga strategies mo? Para tayo gumagawa ng business plan. Ano yung mga gagawin mo? Strategies mo. Para maabot mo yan. Itong mga gagawin mo, itong little steps na yan ka-coffee, dapat leading towards that goal. Diba? Yung step by step. Alam mo, makaipon ka ng 1 million sa isang taon. Laki nun ha. Makaipon ka ng 1 million. So kung sa isang taon yan, ibig sabihin, 12 months yan. Sige. Ito yung little steps mo. O, 1 million kailangan mo. O, divide mo yan sa, syempre, 12 months. Kasi may 12 months tayo sa isang taon. O, kailangan sa isang buwan, nakakaipon ka ng 83,000. Diba? Ang laki nun na 83,000. So, ibig sabihin, yung sahod mo sa isang buwan, more than 83,000. Yung sahod mo lang 50,000 lang sa isang buwan. Actually, malaki na nga 50,000 dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, kulang ka pa ng 33,000. Paano yung pagkain mo pa, yung gastos mo? So, gawa ka ng mga paraan para maabot mo yan. Pwede maghanap ka ng trabaho na mas mataas ang sahod. January, marami mga nagre-resign, nag-a-apply. O kung makahanap ka ng trabaho na nag-o-offer ng 100,000 na sahod, edi konti na lang. Diba? Or, kung gusto nyo, mahal mo yung trabaho mo, kasi sa tingin mo, pamamanahan ka ng may-ari ng kumpanya. Manatili ka dyan sa trabaho mo, pero hanap ka ng side hustles. Diba? Ng iba mo pang sources. Magbenta ka ng Graham Balls, diba? Magbenta ka ng lutong ulam sa mga kaopisina mo para ma-augment mo yung kita mo. Or, mataas masyado yung expenses mo, buwasan mo yung expenses mo para maabot mo yung goals mo. Yun yung mga little steps na yan ka-coffee. Maliliit na steps yan na pag pinagsama-sama mo, maaabot mo yung goal mo. Okay? So, yan muna ang maibabahagi ko sa inyo ka-coffee. Sana kahit papaano meron tayong natutunan sa mensahe po ng ating presidente. New Year na! January 1 na! Happy New Year po sa inyo, lahat ng ka-coffee na nakikinig po sa atin. Pati sa mga DDS, Happy New Year po sa inyo. Peace be with you, ka-coffee. Huwag nyo nang pabagsakin ng gobyerno. Paalam po sa inyo. Bye-bye!